Ang pag-ibig ng Diyos. Sa aklat ng Mikas chapter 4 verse 3 ay nasusulat, siya ang hahatol sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Mawawala ang mga digmaan at wala nang maghahanda para sa pakikipaglaban. Sa Mikas chapter 4 verse 1 ay may katagang sa katapusan ng panahon. Dalawa po ang tinutukoy nito. Una, ang katapusan ng 70 taon na pagiging bihag ng bayan ng Diyos ang Israel mula sa pangangasiwa ng Babylonia. Malinaw ito sa Mikas chapter 4 verse 10 at mga talatang 6 hanggang 7. At ikalawa, ang pagparito ng Diyos na tagapagligtas si Hesukristo at maghahari dito sa lupa. Mikas chapter 4 verses 3 to 4 at Mikas chapter 5 verse 2. Sa talatang 6 hanggang 7 ay muling titipunin ng Panginoon ang bayang Israel at ibabalik ang kaningningan. Ibabalik ng Diyos ang kanilang kasarinlan bilang isang malayang bansa. Naganap na ito ayon sa aklat ng Nehemias at Ezra. Ang 70 taong singkad na disiplina ng Diyos sa kanyang bayang itinangi ang Israel ay hindi panghabang panahon. Bagamat matagal, mahirap at masakit, ay muling ibinalik ng Panginoon sa buhay na mapayapa, may kasiglahan at puno ng pagsamba at walhati sa Diyos ang Israel na kanyang bayang pinili. Ano ang hatid nito sa atin? Balikan natin ang Mikas chapter 4 verses 3 to 5. Ayon sa mga marurunong sa salita ng Diyos, ang mga talatang ito ay tumutukoy sa buhay ng iglesia, buhat ng matatag ito hanggang sa tuluyang kuhanin ng Panginoong Hesus upang isakatuparan ang kanyang paghahari ng walang katapusan. Sa talatang 3 ay may binanggit na mga katagang lahat ng lahi. Maliwanag sa mga katagang ito na hindi lamang ang bayang Israel ang titipunin ng Diyos sa hinaharap, kundi maging lahat ng uri ng tao at wika. At paglilinaw po, ang titipunin lamang niya ay ang kanyang mga alagad na kabilang sa kanyang katawan o iglesia. Ang buhay na iglesia sa kasalukuyan at hinaharap ay mataas dapat sa kalagayang moral, nakakainggan, may kapangyarihan o lakas na humatak ng maraming bansa, wika, o kahit anumang lahi ng tao upang makakilala at makapanumbalik sa Panginoong Hesus. At ang tahimik at payapang buhay niya ay nagiging kaaliwan ng lahat ng bawat isa na nagiging kasapi nito. Kahit na patuloy ang maraming bansa sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos o Diyos-Diyosan ng mga nakaraang panahon hanggang ngayon, ay patuloy ang katawan ng Panginoon o Iglesia ni Hesukristo na sa tunay na Diyos lamang sasamba magpakailanman. Mikas chapter 4 verse 5. Hindi pa po nangyayari ang pagdagit o rapture ng Panginoon sa kanyang minamahal na Iglesia, kaya't hindi pa bumabalik ang Panginoon. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kaya ito ang nais niyang mangyari. Ang maturuan ng kanyang salita, patungkol sa Ebanghelyo ang lahat ng dako at sulok ng daigdig na may taong maaaring makarinig ng kanyang mga aral. At ito ay magaganap bago siya bumalik para itaguyod niya ang kanyang kaharian na siya mismo ang nagahari. Naway patuloy na ang Diyos ang magpala sa puso ng bawat isa na tagapakinig sa umagang ito.